15 and below, kailangan ng parental consent. Kaso ang exception, pero pag nagsisex na, sexually active, hindi na kailangan ang parental consent. Nakakagulat, no? Kung sino yung nag-engage sa dangerous behavior, lalong hindi mo hihingin ang consent ng magulang. And Kasi nga, yung right nila, yung sinasabi doon sa bill. Bakit ka pa maghihingi ng permiso? Sinasabi doon sa bill. Isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang. Kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Dahil walang Hindi nga sinasabi. Kasi nga, ako mga kababayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Youth Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa panibagong reaction video natin ngayon. Nako mga kababayan, ito yung paborito ninyong senador. Nako, karado dito kay former Supreme Court Judge mga kababayan. Lourdes Sereno mga kababayan. Kasi nga, kahit ano-ano na naman lang ginagawang batas at piniframe mga kababayan na itong batas na ginagawa niya para ito sa kabutihan ng ating mga kabataan mga kababayan. At ito si Lourdes Sereno mga kababayan kasi nga Supreme Court Judge ito, hindi ito mabobola mga kababayan. Kahit tayo mga kababayan, hindi tayo pwedeng bulahin. At ito, tingnan natin kung ano ito pinag-uusapan. Ito mga kababayan, ito importante ito. Dapat makinig tayo dito, dapat maintindihan natin ito kasi nga itong batas na ito kapag naipasa, delikado tayo. Kung ikaw ay may anak, kahit nawala, kasi eventually, mag-aasawa ka at magkakaroon ka ng anak, kayong lahat apektado nito mga kababayan. Hindi man ngayon, hindi man next year, or hindi man 5 years from now, and yet, eventually, 10 years from now, 20 years from now, at sa darating na mga henerasyon mga kababayan, apektado tayo nito kapag naipasa itong batas na ito. At ito, pakinggan natin kung anong sinasabi dito ni Lourdes Sereno mga kababayan. Kasi importante ito na maintindihan natin. Okay? At ito, i-share ko na yung balita mga kababayan. Bago natin i-play ito mga kababayan, paki-like and share ng video na ito and then kisuyo na rin po na kung pwede, may goal tayo na kung pwede, aabot tayo ng 1,000 subscribers ngayong 2025. Kung sana po matulungan nyo po ako na maabot po yung goal na iyon. Yun nga po, through pag-subscribe na channel natin. And maraming salamat in advance po sa inyong lahat. Salamat sa support. At ito, i-play na po natin. Speed up lang natin kasi medyo mahaba-haba ito. Marami kasing details mga kababayan. And then, later, pakinggan natin kung anong sinasabi dito. Kasi ipapakita ko muna yung bill mga kababayan. Ito muna yung bill. Ipapakita ko sa inyo. Okay. Ako, sino nga yung senador mga kababayan na paborito ninyo? Eto, Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Ano ito? Tingnan natin. An act providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies, institutionalizing social protection for adolescent parents, and providing funds therefore. Therefore mga ba? Therefore mga kababayan. Nako, ang gandang pakinggan mga kababayan. Pero, tingnan natin. Sa pangalan pa lang mga kababayan, like, National Policy in Preventing Adolescent Pregnancies, mga kababayan. Anong sa tingin nyo dito? Comment kayo dyan kung ano itong batas na ito mga kababayan.
Again, tandaan natin si Senator Risa Hontiveros po nag-propose nito mga kababayan. At ito yung nakababahala mga kababayan. Ito, tignan natin. Dito, ako mga kababayan, hindi ako abogado, anyet. Tignan lang natin dito. Sa itong part na ito. Itong Declaration of Policy. Letter D mga kababayan. Pwede nyo ito ma-download ang file na ito sa senate.gov.ph mga kababayan, or kahit search nyo lang anti-adolescent pregnancy bill. Search nyo lang, lalabas ito. Again, ito ang may akda nito ay yung paborito nating senador na si Riza Hontiveros mga kababayan. Diba? Ang ganda, ang galing. Tingnan ito again, letter D. Basahin natin mga kababayan. Letter D, promote and protect the human rights of all individuals. Diyan pa lang mga kababayan. Promote and protect the human rights of all individuals, including adolescents. Anong ibig sabihin yan? That can be interpreted in so many different ways mga kababayan. Kung ako yung adolescent mga kababayan, at nabuntis ako, kaso lalaki ako mga kababayan, hindi ako mabuntis, lalaki. Wala rin. Sige, sabihin na natin babae ako, mabubuntis, at adolescent ako, nasa 12 years old or 14 ako mga kababayan. Anyat sasabihin ko, ipalaglag ko ito. Kasi, karapatan ko ito magdesisyon. Hindi ba papasok dito, mga kababayan? Tingnan nyo. Promote and protect the human rights of all individuals, including adolescents. Pag sabihin ng mga tao, sabihin ng pulis, sabihin ng simbahan, sabihin ng parents ko, di pwede. Kasi kasalanan yan. Abortion yan. Sasabihin ko, I'm protecting my rights as human. I am protecting my human rights. I'm promoting and I'm protecting my human rights as an individual. Di dapat, di nyo ako pinipigilan kasi I'm protecting my human rights. Pag pigilan nyo ako, violation niya ng ito, anti-pregnancy bill or law kapag naging law ito, or preventing adolescent pregnancies. Ito, pagpatuloy, yan, first line pa lang, pa lang yan mga kababayan ha, sa letter D. Particularly, in their exercise of their rights to sexual and reproductive health. Diba? Particularly in their exercise, again, in their exercise of the rights to sexual and reproductive health. Pag sabihin ko, again, adolescent ako, gusto kong sa boyfriend or girlfriend ko. Kanyat malaman ng parents mo, sabihin ng parents mo, di pwede yan. Yata ka pa. Ako, ito. Rights ko ito, mga kababayan. Hindi nyo ako pwede pigilan. Kasi right ko ito. O sasabihin ng boyfriend, girlfriend ko, sasabihin ng boyfriend, girlfriend nyo, sa parents ninyo na, huwag niyong pigilan anak nyo, ma'am. Kasi may karapatan kami. Kasi kapag pipigilan nyo, yung anak ninyo, magiging violation yan. Halimbawa, nahuli nyo kami ay ginagawang milagro sa kwarto ng anak ninyo. Magagalit, papagalitan nyo kami. Or, kasi adolescence ito. Anong age ng adolescence? 12 years old to 21, mga kababayan. Yung iba sinasabi 18. Yet covered yan until 21. Kapag nahuli, halimbawa, 15 years old, may ginagawang milagro kasama 21 years old. Iba, sinasabi natin yan, most likely rape yan. Sana na mangyayari ngayon?
Most likely, posible. Kasi nga, adolescence eh. Mangyayari, pwedeng sabihin ng mga kabataan, oops, right namin ito. Hindi nyo kami pwedeng pigilan. Hindi nyo kami pwedeng kasuhan kasi right namin ito. Again, mga kababayan, hindi po ako abogado. Yet, dahil sa statement na ito, mga kababayan, ito yung mga magiging posibleng interpretasyon nito. And delikado ito, mga kababayan. Again, para sa ating mga parents, mga ama, mga ina, kayo na magiging parents pa, kung magiging law ito, apektado tayong lahat nito. Kaya dapat tayong aninindigan dito, mga kababayan. Ako, si Risa Hontiveros pa naman ang post nito. Kakampi pa naman si Risa Hontiveros ng simbahan. Inaasahan pa naman si Risa Hontiveros ng mga simbahan, lalo na simbahang Katoliko, mga kababayan. Ngayon, anong sabi ng simbahang Katoliko nito tungkol dito sa bill na pinopropose ni Risa Hontiveros, mga kababayan? Again, hindi pa tayo tapos ha. Sa letter D pa lang tayo, mga kababayan. Again, kung makakuha kayo ng kopya nito, basahin nyo itong mga detalye na ito. So, patuloy natin. Equality and equity before the law. The right to development. Kapag i-claim mo, kailangan namin gawin ito. Kailangan namin gawin ito bilang magkasintahan kasi para ito sa ikabubuti ng relationship namin. Di ba pasok yan dyan sa the right to development? Kasi that will make the relationship grow. O di ba, mga kababayan? Halimbawa, ikaw, parents ka, sasabihan ka ng anak mo, ma, gagawin namin ito ng boyfriend ko. O yung mga ginagawa ng mga married people. Anong sasabihin mo? Ikaw, parents ka. Oh, of course, sabihin mo, di pwede yan. Bawal yan. Hindi pa kayo kasal. Oh, anong sasabihin ng anak mo? Pag sasabihin ng anak mo, ma, kailangan namin gawin ito kasi for the development ng relationship namin, for the growth of our relationship, at for our individual personality. Paano mo ika-counter yan? Pagpipigilan mo yan, sasabihin ko, bawal yan ma kasi or bawal yan pa kasi for the development po yan ng individuality namin. Nasa batas po yan ng anti-pregnancy pregnancy act. Anti-adolescent pregnancy act. Or law. Pag nagiging law. Naku. No, ito pagpatuloy natin, the right to education. Freedom of expression, mga kababayan. Oh. Yung mga ginagawa ng mga married couple, mga kababayan, expression of love yun. Ipagsasabihin ng mga anak mo, adolescents, 12 years old, 15, 16. Ito yung expression of love namin sa isa't isa ng boyfriend at girlfriend namin. Bakit nyo kami pipigilan? Ito yun, mga kababayan. Again, ito po ay opinion ko lang kasi ito ay interpretation ko sa nababasa ko dito sa bill na ginagawa ni Risa Hontiveros, mga kababayan. I might be wrong with this. But again, basahin nyo ito, mga kababayan, kumuha kayo ng kopya, basahin nyo ito, and then mag-comment kayo. O ngayon, kung ano nakikita, nababasa nyo dyan, comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Kasi ito para sa akin, delikado ito. Hindi ito makatutulong sa ating bansa. Kung gusto nyo magkaroon tayo ng, kasi ito, portion yung, most likely, yung patutunguhan nito eh. Patutunguhan. Again, pag sinasabi na, kailangan ito ipalaglag, wala kayong magagawa kasi right ko to. And sinasabi dito, na right. Again, mga kababayan, magmasid tayo. Pag-isipan natin itong mabuti.
tignan natin ito. And what will happen 5 years, 10 years from now after implementation? At sa mga darating na mga henerasyon. Sa tingin niyo matutulungan yung mga kabataan natin dito? Kasi pag inalaw mo sila na hindi mabuntis, kapag inalaw mo sila na mag-abort, kasi kapag inalaw mo sila na gagawin kung anong gusto nilang gawin, sama yung boyfriend, girlfriend nila kasi for their development, for their growth, tingin nyo matutulungan sila dito? Comment kayo dyan, mga kababayan. So, hindi pa tayo tapos. Again, letter D lang ito ha. Ang dami na posibleng interpretation ito. Letter D pa lang tayo mga kababayan. Tingnan na pa natin. Freedom of expression. The right to participate in decision making. The right to participate in decision making. Okay lang ito kapag sinasabing, magpakasal kayo kasi nabuntis ka. And then mag-participate ka, ayoko. Hindi, okay lang kapag ganyan. What if sasabihin ng parents mo, kung nabuntis ka, wag mo ipalaglag yan. Then, ano mo tong law na to, dapat nakaparticipate ako. Hindi ako papayag sa gusto nyo, dapat malaglag itong bata na to kasi hindi ako ready. Di ba? Participate in decision making yan. And the right to choose and to make responsible decisions for themselves. No? Ba yun? Delikado talaga ito mga kababayan. Kaya nga ito may balita tayo dito. Si Maria Lourdes Sereno, binanatan itong si Riza Hontiveros mga kababayan. Ito pakinggan natin. Ako anong yung mga explanation niya sa ibang detalye mga kababayan. SB 1979. Pinopromote ang access. All shall have access, all adolescents shall have access to reproductive services and materials. Ano pong ibig sabihin nun? Condom, pill, IUD, pwedeng ma-access sa mga barangay at sa lahat ng government health services the moment that the child reaches 10 years of age. Kung mga kababayan, papayag ba kayo nito? 10 years old. I-allow na makagamit or maka-access na mga contraceptives. Condom. Kasi nga, tingnan nyo doon. Sa bill na pinakita ko, yung ibang details doon. The right, yung mga rights na mga sinasabi doon. Ito, isa lang din ito sa mga interpretation. Ito mong nagsasabi mga kababayan, ito, abogado ito, former Supreme Court judge ito. Ito na nagsabi. Nino ka maniniwala? Kababayan. So, papatuloy natin. Pag 15 and below, kailangan ng parental consent. Kaso ang exception, pero pag nagsisex na, sexually active, hindi na kailangan ang parental consent. Nakakagulat, no? Kung sino yung nag-engage sa dangerous behavior, lalong hindi mo hihingin ang consent ng magulang. Kasi nga, yung right nila, yung sinasabi doon sa bill. Bakit ka pa maghihingi ng permiso? Sinasabi doon sa bill na right mo yan. Right mo yan mag-decision. Yan, ito mga kababayan, delikado. Papayag ba kayo nito? Kung ma-implementa itong law na ito, ganito mangyayari? Again, para sa mga wala pang anak, kung sa tingin nyo makakabubuti ito, iisipan nyo ito mabuti. Mag-isip kayo. Evaluate nyo ito ng mabuti. Kasi nga, kapag mag-aasawa kayo at magkakaanak kayo, apektado tayong lahat nito. Patuloy natin. And then the bill implies, pag 15 up to 18, free ang distribution ng mga gadgets na ito. So anong point natin? Hindi nakikita ang parents. Promote ang hypersexualization. When you look at the grade 1 curriculum, malapit na sa masturbation to. Ang nakalagay sa grade 1 curriculum, i-describe ang sexual parts ng mga bata. Grade 1 to, no? Between 6 to 8 years old yung mga bata nga, no? I-describe ng mga bata ang kanyang mga sexual parts using the different sense organs. So hindi lang po word, no? Different sense organs. Touch. Why are children going to be taught to touch their sexual parts? Kasi nga mga kababayan, nasa implementation na ng DepEd ngayon mga kababayan, yung sexuality education, ini-implement na nila yan.
Oy, again, DepEd ito ha. Yung elementary. DepEd, ito sinasabi grade 1. Ini-introduce na sa mga kabataan. Tayo ng kabataan natin, tapos hindi ito introduce. Ano nangyayari? Hindi, medyo ano tayo ngayon compared sa mga kabataan ngayon. Medyo parang conservative tayo. Of course, nung bata tayo, nung nag-college nga ako, may nakikita nga lang akong nag-smack lang ha, na mag-boyfriend, girlfriend, smack lang. Oh. Parang naiintriga na nga. Di ba? Nag-iintriga na nga. Anyat ngayon mga kababayan, tingnan nyo yung kapaligiran natin. Elementary, high school, kahit saan, anong ginagawa? Paghatid, kiss. Hindi ko sinasabi mali ito. Anyat, the upgrade mga kababayan. Again, sinasabi, yung dati nga, college kami, smack lang. Nagkakagulo na. Or kung may girlfriend ka nung college or boyfriend, pag nag-smack kayo, dapat gusto mo walang tao. Kasi malaking issue na yan. Ang i-interprete na ng mga tao dyan, ay, may nangyari na dito sa kanila. Kaya ayaw mo makita na kahit mag-smack lang kayo, ayaw mo makita. Anyat ngayon, lantara na. Kiss ha? Hindi lang smack. Nag-upgrade. Kiss na lahat. And then, high school yan mga kababayan. Dito sa amin, malapit kami sa eskwelahan. Mayroon ditong malapit na apartment dito. May kapitbahay kami na may parang apartment. Hindi nga lang makapasok yung mga boyfriend nila. Yet, every time maghatid dyan sa may gate, ayan, may kiss. Di ba mga kababayan? Patuloy natin. A classroom of two of different sexes. Mediated by a parent, mediated by a teacher na stranger din sa bata. Touch, smell, taste. Yun ang nasa DepEd curriculum. Alam po ba ng mga parents niyan? Na pag tanungin niyo po, marami na sa kanila nagsasabi, mami, tinuturuan na kami paano maglagay ng kondom sa talong. So, ang bata, naku mga kababayan, elementary tinuturuan na ngayon ganyan. Mga kababayan. Ako nga, high school nakakita akong kando, parang shock ako, hindi ko nga alam kung anong gagawin eh. Nakita ko lang din yun sa concert, ginawang balon. Hindi ko alam kondom pala yun, mga kababayan. Yet ito ngayon, elementary. Again, ito, implemented na ito kasi nga meron na tayong sexuality education na implement ito, unfortunately mga kababayan. Dati ang daming nagrereklamo dito. Yet, na-implement ito. Ngayon mga kababayan, merong bago. Itong bago na anti-adolescent pregnancy bill. Kaya nga, binabara ito ni Relor de Serino kasi delikado ito mga kababayan. Ito. Ang epekto. Dinescribe pa lang niya dito yung epekto ng sexuality education. What if ma-implement na yung anti-adolescent pregnancy bill? pag makakita ng kaloko, kayo remote control, ano naisip niya? Sex. Kasi doon sa CSE program, pumunta ho kayo doon sa both sa UNESCO and sa WHO. Ang bata mayroong karapatang mag-derive ng pleasure for oneself. Fundamental question yan, ang mga parents ba naniniwala that a child should have the right to sexual pleasure? Or ang mga parents ba dapat may right na sabihin, lahat ng mga bagay na iniisip mo, may tamang panahon? No? Biro ka mga pananginip sa bahay. Huwag muna yung paano ka mag-negotiate ng sex. Doon ho yung pati oral at anal sex na doon po yan sa mga document. No? Sa UNESCO, ang tawag dyan, non-invasive sexual intercourse. Ang sinasabi nila, okay yung oral at anal sex kasi hindi mabubuntis. So, tingnan nyo ho, ang abstinence, both documents po, hindi yun ang preferred mode nila. Yun ho ay complete contrast sa Singapore model which shows effectiveness na abstinence ang magandang ituro natin sa ating mga kabataan. And you know the Singapore model allows parents to opt out. And the Singapore model does not integrate it in the entire curriculum. Unlike Department Order 31 and unlike SB 1979 na kailangan i-integrate talaga. Ibig sabihin, you teach sexuality education sa health, sa araling panlipunan, sa social studies, no? Kung ano mga pwede sa science.
So, sa Singapore, ang model nila is talagang well-trained, yung mga CSE experts, 3 years in a year lang itinuturo, hindi earlier than adolescence. By the way, the RH law prohibits the teaching of RH issues, or rather, it does not prohibit, but it only identifies that you can only teach it at the to adolescents, meaning 10 to 19. Ito rin problema sa atin dito mga kababayan. Ito. Na-implement ito dito sa sexual education. And yet, tinatanong natin kung sino ng mga nagtuturo dito, mga kababayan. Sino mga teachers nagtuturo? Hindi ko sinasabi na walang teachers na merong kakayahan dito. Again, tinatanong, ano yung background? Ano yung background ng mga teachers na nagtuturo dito? Ano yung stand nila tungkol dito sa pag-integrate ng sexuality education doon sa DepEd? Kasi nga, iba't ibang teachers, iba't ibang approach niyan sa pagtuturo. Iba't iba yan. Meron iba't iba ding yung mga interpretation dyan. Likely, mayroon kang makikita ng teachers na parang medyo in full, lalahad-lahat ng details patungkol dyan sa kung anong mga ano dyan. Meron ding iba, medyo conservative, limited lang yung i-discuss niyan. Ano epekto niyan, mga kababayan? So basically, hindi natin talaga makikita kung yung extent or kung ano yung epekto. Maganda ba? May masama ba in the part sa mga bata? Kasi nga, hindi natin alam or hindi natin masisigurado kung paano dineliver yung information na yan. Mga kababayan, ito nga, delikado. Pero itong DepEd Memo Order number 31 from K to 12. Tapos integrate, ang sabi nila, ipasok nyo as much as possible para seamless. Sa Singapore, no. It is a very special topic. Kailangan well-trained at magtuturo. 3 hours lang a year. And then if the parents have already conducted sexuality education or for religious purposes, hindi nila i-start unless the parents give a consent. And then, Naku, ganyan, no? Yan sa Singapore, sinasabi ni Meral Sereno, mga kababayan. Hindi until yet dito sa ating mga kababayan, karamihan sa ating mga parents, hindi alam na na-implement na ito. Ako, paano na ito mga kababayan? Ito. dun sa consent form na dinidistribute ng Singapore, merong opt-out clause. I don't want this. I don't want this. Religious issue. I have already taught sexuality to my children. It's premature, etc. There are several reasons that they can choose. At mataas ang success rate nila. Doon naman po, meron kami, hindi naman lang po Singapore, kundi sabi nga ng isa namin kasama, bakit sa mga fair communities, ang liit naman ng teen pregnancy issue. So, inisip namin, baka naman meron tayong isang validated study that a values-laden sexuality education can succeed. Nakahanap po kami with a former teacher in Cebu, Val Subico ang pangalan niya. She is the co-founder of the Lord Who Cares Foundation. Nag-roll out po sila ng isang programa para sa mga pinaka-vulnerable ng mga bata. Yun yung mga nasa poor communities, highly vulnerable, naka-experience ng violence at lahat ng klaseng problema nandun. Yun ang gusto nilang pagsilbihan. And then they asked for money from a foundation. Ginawa nila ng values education approach. Humingi sila ng tulong sa schools. You know what? Nag-succeed. Bumagsak ang teen pregnancy, bumagsak ang vices. Ibig sabihin, Nako mga kababayan. Oh. Pwede pala na kahit wala itong mga law na ito mga kababayan, yung mga sexuality education, yung mga reproductive health bill, at ano lang ituturo. Oh, values education mga kababayan. Ito, evidence ito. May studies mga kababayan. Values. And anong resulta? Hindi. Ito. Nag-reduce yung teenage pregnancy. Kung ang purpose ng bill na ito mga kababayan, gusto talagang ganyan yung goal na i-reduce yung teenage pregnancy, ito, epektibo na. Bakit hindi kayo gumawa ng batas na from elementary down to college or even in graduate school, mag-implement kayo dyan, maglagay kayo ng batas, gumawa kayo ng batas na magre-require na lahat ng estudyante idadaan ng mga different values education subjects. Ganon din yung sinabi ni Ombudsman Martires mga kababayan.
na kung natatandaan niyo, ito din yung sinasabi niya. Instill kayo ng values. Yan yung importante. Tingnan nyo. Ito mga abogado, sinasabi, ni-encourage tayo na dapat values yung focus. Hindi yung paggawa ng mga ganitong klaseng mga batas, mga kababayan. Kasi alam nila kung anong epekto nito. Ito mga Supreme Court judges, ito ha. At alam natin na alam nila pagdating dyan sa korte, ang daming posibleng interpretation dyan, mga kababayan. Kaya nga nagkakagulo itong Congress natin eh. Tungkol dyan sa budgets education kasi ang daming interpretation. Even the COMELEC right now, ang nagkagulo. Kasi mayroong disqualify kasi ginawang nuisance. Kasi ito lang yung interpretation nila. And yet, pagdating doon sa Supreme Court, hindi pala dapat. Diba? Ito din mga kababayan. Ito din mga posibleng epekto nito. Darating yung panahon na magkakaroon niya ng kaso dyan sa korte o posible dyan sa Supreme Court tungkol dito sa mga karapatan ng mga adolescents. Again, human rights automatically nandyan na yan. Yet, ang pinupunteriya dito yung karapatan ng mga kabataan na magdesisyon patungkol sa kung anong nangyayari sa kanilang buhay, lalo na dyan sa sexuality nila. Kababayan. Delikado ito. Ako, personally, dito kay Rizon Tiberos, like, after ng time ni Pinoy, hindi na to nakatanggap ng, hindi na ako bumoto dito kay Rizon Tiberos. Nung napansin ko. Dati, binoboto ko pa ito eh. Natatandaan ko pang journey nito. Ito, Gabriela ito dati. Sinuportahan ko yan, ganun. Yun nga. Naka-purple pa yan dati, naka-scarf pa yan. Para maganda yung dating niya in public. Yet, nung nagkabulilyaso ng time ni Pinoy, yung nakikita na natin, nako, pinapatakbo pala ito si Pinoy ng ang dami mga oligarkiya. Nako, tama ito si Rizon Tiberos. Starting doon, hindi na ito nakatanggap sa akin. Hindi na ito na nasama sa listahan ko. Babayan. Lalo na ngayon. Kakampanya ako para wag iboto itong si Rizon Tiberos. Again, tingnan nyo. Again, tanong ko, nasa na itong mga taga-simbahan natin ngayon? Ito, pakinggan pa natin. Gamitin natin yung ating pagka-Pilipino. Ano bang pinaka-essence ng pagiging Pilipino? May takot ng Pilipino sa Diyos eh. And that's in the Constitution. Preamble, Article 2, Section 12, 13, Article 14, Section 3, Article 15, the entire chapter on the family. Ang concept ng Constitution, ang tao ay hindi lamang katawan na kailangan ma-pleasure, kundi katawan na mayroong eternal purpose, na transcendent. Kaya nga kinikilala ang presence ng Diyos at kinikilala ang spiritual nature ng tao. Which means, we can teach our children not to go into early sexuality, kundi pahabain ang tingin nila in the future because they have a dream. Akalain yung mga kababayan. Ito abogado, ito Supreme Court judge. Ito yung pag-iisip, di ba? Mas reliyoso pa ito. Compare kayo dito kay Rizon Tiberos, mga kababayan. No? Kasi dito na lang muna tayo. Patungkol dito kay Maria Lourdes Serino. At ito, pakinggan muna natin kung anong reply dito ni Rizon Tiberos, mga kababayan. Ito speed up na. Galing ito sa Manila Bulletin. Speed up lang natin ito, mga kababayan. National and Social Emergency. 2019 pa lamang ay tinukoy na ng NEDA o National Economic and Development Authority na isang national and social emergency ang maagang pagbubuntis. Yan ang dahilan. Again, ito nasabi ko mga sa inyo mga kababayan. Di ba ang ganda ni Riza, di ba? Tingnan niyo mga kababayan, ha? Ino-convince yung karamihan sa atin sa pamamagitan ng physical appearance ni Riza Hontiveros, mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo yung pagmumukha. Tingnan nyo. Ang ganda ng buhok, ang ganda ng makeup, ang ganda ng suot, ang ganda ng damit. Lahat. Wala kang mapupuna dyan. Di ba?
So para ikaw, lalo na sa mga Pilipino na distracted at like mitingin lang, hindi walang time na pag-isipan yung pag-isipang malalim yung sinasabi niya, parang maniniwala ka talaga kasi nga ito physical appearance pa lang ang ganda talaga, oh. Yun yung mga kababayan. And then yung signature color niya, sinuot na niya. Again, before Pinoy pa ito, ginagamit niya mga kababayan, yung purple niya. Pagpatuloy na. Kung bakit tinatrabaho Kanya, tingnan mo yung initial statement. Emergency. National emergency daw mga kababayan. Piniframe dito na mayroong issue sa teenage pregnancy. Of course, mayroong issue kasi nga nangyayari talaga ito. And yet, yung tanong natin, ito ba talaga yung bill ang solusyon niya, mga kababayan? May sagot doon si Maria Lourdes Sereno. Evidence-based pa, research-based pa mga kababayan. Values education. And yet, dito si Rizal Tiberos, natin sa Kongreso ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill upang matulungan, masuportahan at maprotektahan ang mga kabataan. di ba? Ang ganda ng smile. O, di ba? Ang ganda ng smile niya. Kahit nagbabasa siya, meeting sa smile siya para kung ikaw, madidistract ka talaga. Maniniwala ka talaga sa sinasabi niya. Again, pag-isipan yung mabuti yung sinasabi ni Rizal Tiberos mga kababayan kasi delikado tayo ang apektado nito. This bill isn't just necessary, it's urgent. We cannot ignore this issue anymore. Bilang may akda ng bill, nakakagulat at nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. We all want what's best for our children, but outright lies, misinformation, disinformation, and promoting fear can lead to more harmful decisions about our teens' lives. Nililito lang nila tayo. Ngayong umaga ay kaklaro. No, mga madam, hindi nililit. Kami, ikaw yung nanlito sa amin. Kasi sa paggawa mo ng bill na yan, lahat ng tao malilito na. Kasi kapag wala yung bill na yan, yung mga reproductive health bill, yung mga sexuality education na yan, sinong nag-guide ng mga bata patungkol dyan sa sexuality? Eh di yung mga parents nila, mga kababayan. And of course, tayong mga parents, dinaanan na natin yan. Alam na natin kung anong mangyayari yan bago pa man malaman ng mga anak natin. Nung high school at college tayo, may kakilala tayo, may kaklase tayo na kahit high school na buntis. And nakita natin yung paghihirap nila. Kaya nga natuto tayo. Sinabi na ito, no? Bago, di mo na ako papasok dyan kasi kayo kung maghihirap din ng ganyan. Most likely, pag naging parents ka, alam mo. Kasi nakita mo na. And yet, yun na nga mga kababayan. Sinasabi dito na dapat yung gobyerno, yung eskwelahan, yung mga teachers, mag-guide. Kaya hindi natin alam kung anong sinasabi dyan sa loob ng classroom, mga kababayan. Kasi nalilito tayo kasi posibleng magkaiba-iba yung mga interpretation dyan sa sinasabi nyo. Ako nga, may interpretation na ako dyan sa bill. Isa-isang item pa lang yun, ha? Ang dami ng pwedeng interpretation dyan. Oh, madam. Aruhin at iwawasto natin ang napakaraming mali-maling impormasyon tungkol sa panukalang batas na ito. Kasama ko rin sina Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children at Dr. GP Perez, dating Executive Director ng POPCOM, upang ipahayag ang kanilang suporta sa ating talakayan. Diba mga kababayan, no? Diba? Aside sa physical appearance ni Riza Hontiveros, mga kababayan, pinapakita din niya dito na meron din siyang mga kasama na who are in the authority nga kasi nga mga sa POPCOM, iwan ko ano itong isa, nakalimutan ko. Pinapakita na persons
authority ito na sinang-ayunan yung bill ko. So sinasabi niya indirectly na dapat maniwala kayo sa akin kasi itong ang dalawa naniwala sa akin. Ito, PAPCOM, Population Commission ito, mga kababayan. So most likely, meron itong alam so kung anong population natin niya. Ayun. Mga kababayan. Kayo dyan, pag-isipan nyo itong mabuti. Importante itong batas na ito. And of course, ngayong May 2025 election, itong si Riza Ontiveros, tatakbo ito. At tumatakbo ito mga kababayan. Magpa-re-elect ito ngayon sa Senado. Kayo na mag-decide. Dito sa political career ni Riza Ontiveros. Kung gusto nyong ng klaseng mga ganitong klaseng batas, mga kababayan, hindi, boto nyo yan. Boto nyo yan. And yet, expect tayo that few years from now, mga kababayan, tayo din yung magdudusa. Eventually, nakakarinig tayo na isang anak nag-file ng kaso sa kanyang parents kasi nga pinigilan siyang sa kanyang boyfriend or girlfriend. I like that. Simple yan. Kasi violation of rights. Mga kababayan. Alin nga ba yung mga mali-mali? Una, walang anumang probisyon tungkol sa pagtuturo o paghikayat ng masturbation sa mga batang edad 0 to 4 years old o yung magtuturo daw di umano ng bodily pleasure sa mga batang 6 to 9 years old o ituturo din daw sa bata na may sexual rights sila. Absolutely none of these concepts exist in our bill. Though Di, nandun na nga eh. Nandun na sa rights. Naku, madam, nagsisinungaling pa ito. Naku. It could be nagsisinungaling ito or pwede ring hindi niya alam kung anong sinusulat niya dyan sa bill na yan. Kalain mo, ito yung pag-isip. At again, klarong-klaro present natin kanina mga kababayan, yung mga different rights. Isang item pa lang yun, letter D pa lang yun, and yet ito, nagsisinungaling na. Hirap nito, Madam those Riz. lines in their supposed rebuttal are complete and total fabrication. Ikalawa, hindi ginagamit Ngayon, fabrication, possible interpretation ngayon ng law, ng bill mo. Kapag naging law yan, naku, ang dami interpretation yan, Madam Risa. dito sa Pilipinas yung pinipilit nilang standards for sexuality education in Europe. Hindi din po ito ang reference sa comprehensive sexuality education, kundi ang responsible parenthood and reproductive health law na matagal nang naipasa. Kaya makasisiguro tayo na sang-ayon nito sa ating konstitusyon. Wala Again, mga kababayan, careful tayo dito ha. Yung sinasabi ni Rizonte pero sang-ayon sa konstitusyon. Hindi naman sang-ayon sa konstitusyon, but ang tanong, sang-ayon ba yan sa paninindigan ng bawat tao? Panindigan mo bilang isang ama at ina, mga kababayan. Panindigan natin bilang isang Katoliko, bilang isang anak ng Diyos, or kahit anong relihiyon mo. Again, pwede hindi yan violation ng Constitution and yet violation yan ng values mo. Kasi nga, again, yun, ina-identify na natin yung mga rights na sinasabi dito, mga kababayan. Si Risa. Madam Risa, pala binabara ka ni hindi ka makaisa talaga kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi ganyan yung klaseng level ng pag-iisip mo, madam eh. Please lang, yun na itong papasukin mga kababayan. Ako, hirap nito. Ganito. Nako. ring sinasabi sa bill na kailangan sundin ang mga patakaran sa ibang bansa. Kaya maling-mali O di wala nga sa bill na sundin yung patakaran sa ibang bansa. And yet, Madam Risa, nandoon yun sa mga different rights na mga sinasabi yun, mga
Mga posibleng interpretations yun, madam. talaga yung mga post nila na unconstitutional daw ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ikatlo, isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang. Kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Dahil walang Eh, hindi nga sinasabi. Kasi nga, ako mga kababayan. Ganito na lang. Sige. Again, ito, nagdidepensa na ito si Madam Risa Ontiveros po, mga kababayan. Ganito na lang po, isipin na lang natin. Again, itong si Risa Ontiveros na nagpo-post siya po, may akda nito, anti-adolescence pregnancy bill, mga kababayan. And unfortunately, nasa second reading na po ito. Pag nasa second reading malapit na po yung matapos at magiging law na po yan, mga kababayan. And unfortunately, parang sinasabi ni Marelo de Sereno na hindi ito napansin ng karamihan sa atin. Kaya nga nagtatawag sila ngayon, lalo na nag-signature campaign sila para dito, para sa bill na ito. And again, pinakita natin earlier yung mga details, yung general details ng bill. Ang dami na pwedeng magkaroon ng confusion sa mga interpretation. And yet, ito dinidefend ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Kung sa tingin niyo, mga kababayan, itong bill na ito ni Risa Hontiveros, makatutulong ito sa bansa natin, bahala kayo. Boto niyo yan. Boto niyo si Risa Hontiveros. Yet, mga kababayan, huwag kayong magsisi. Darating yung panahon, magkakaproblema tayo dito. Nga, isa ito. Dinideny niya na mawala ng karapatan yung parents na pagsabihan yung anak. And yet, nandoon sa bill niya. Sinasabi, parang pinapakita niya dito na kahit siya, parang walang alam dito sa kung anong sinusulat niya, mga kababayan. Kasi nga, posibleng magiging interpretation niya na dyan sa details na ginawa na bill niya na kung ikaw parents at ito yung desisyon ng anak mo tungkol sa kanyang sex life or sexuality, wala kang karapatan dyan kasi sa kanya yan. Again, hindi tayo abogado, and yet ganun ang naging interpretation natin, mga kababayan. Again, pag-isipan nating mabuti ito. Kawawa yung mga bata natin, mga kababayan. Okay? So, dito na lang po muna tayo, and then again, kung pwede po, pag-isipan nyo po ng mabuti ito. Kung pwede, magtulungan tayo na hindi ito maipasa itong batas na ito, mga kababayan. At again, dito na lang po muna tayo, and then i-like and share ng video ito, and then i-subscribe na rin po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.